So guys, ibubukod ko na yung mga 5 piso, 10 piso, saka piso para madali kong mabilang. Hello guys, magandang gabi sa inyo. Ako po Lito, si Kelo Coins TV. Dapat alam mo. Alam mo na ba? Ito guys ang ating pag-uusapan ngayon. Share ko po sa inyo itong barya na ito. Ito po ay 25 centimo BSP coins. Ito po ay common coins. Ito po ay 1997. Kung meron po kayong ganitong klaseng mga barya na 1997, gastusin na po ninyo. Kasi po ito, wala po itong added value. Hindi po ito pinapansin ng mga kolektor, lalo na pagka ganyan ang mga kondisyon ng mga barya, hindi na siya masyadong binibili o hindi yan pinapansin ng mga kolektor. Yung ibang mga kolektor, binibili yan per kilo. Yung iba 120, yung iba 100. Depende sa dami niyan, bibilin nila yan per kilo, hindi per piraso. Kasi po wala po siyang added value. Yan po ay non-magnetic. Magnetin natin kung meron didikit. Okay guys, wala siyang dumidikit. Ibig sabihin guys, lahat siya non-magnetic. Kung sakaling makachamba kayo guys na 1997 tapos dumikit, swerte yon guys. Error coins po yon guys. Iyon, may value yon pag nakachamba kayo na dumikit na 1997. Pagka ganyan guys na 25 centimos, gastusin na lang po ninyo. Tatanggapin pa to sa market. Ito po ay umiikot pa rin sa ating market. Yan ay sinusukli pa yan sa mga grocery, sa mga department store. Tinatanggap pa po ito. Kaya lang ibang tindahan, yung mga sari-sari store, ayaw tanggapin yan. Lalo na kung bibili ka lang ng yelo, ayaw tanggapin yung mga ganyang barya. Pero sa iba, tinatanggap yan. Kasi po umiiral pa po yan sa atin ngayon. Tandaan nyo guys ha, 1997, common coins lang po ito. Wala po itong added value. Kung meron kayong mapanood na mga vlogger o mga gumagawa ng content na nagbibideo sila, bumibili sila ganitong mga barya sa mataas na halaga, huwag po kayong maniniwala. Wala po itong added value. Ang binibili po ng mga kolektor, yung mga maganda ang kondisyon. Kagaya po nito, meron ako dito ilang piraso, 9 na piraso. Ibig sabihin ito guys, medyo maganda-ganda pa yung kondisyon nito. Huwag po ninyong lilinisin yung inyong mga barya. Kasi alam ng mga kolektor, pagka nililinis yung barya, alam agad nila yan. Nilinis mo yan ano. Pero kung sarili mo lang, pang collection mo, magbubuo ka, gusto mo magaganda yung coins mo, pwede mong linisin. Pero kung ibebenta mo, wag mong lilinisin kasi alam ng mga kolektor na nilinis mo yung barya para maging bagong tingnan. Ito po, hindi ko po yung nilinis. Ganyan na po yan. Ibinukod ko na po siya. Kahit pa paano, nakapagtabi ako ng 9 na piraso. 1997 to guys. Ang value nito guys, kapag AU, yung almost uncirculated, ang value nito, 30 pesos ang isa. Pagka UNC naman, yung uncirculated coins, ang value niya 68 pesos ang isa. Biro mo guys, may value siya, di ba? May added value na siya. Eh kung tatagal pa ng tatagal, malay mo, tumaas pa ng tumaas. Pag tinatago mo, meron ako dito 6 na piraso. Siguro ang kondisyon nito extra fine, hindi siya AU. Extra fine to. Ayan. Siguro mabenta to mga 25 pesos o 20 pesos, ganun. Pero pagka AU na, ang kondisyon niya 30 pesos. Tapos pagka UNC na, ang kondisyon niya 68 pesos. Pag ganun lang guys, may isang piraso ka na UNC, bibilin sa'yo yan ng mga kolektor. Basta UNC guys ha, pag UNC bibilin sa'yo yan. Mga 68 pesos kasi ang value ngayon bibilin sa'yo yan kasi gagamitin nila to para sa kanilang mga binubuong series mula 1995 hanggang 2017. Binubuo nila to, ilalagay nila sa frame. Kaya kung meron kayong mga ganda, itago nyo lang guys.
Oh, eh kung meron mga collector na naghahanap ng mga magandang coins, pwede nyong ibenta. Okay guys, ito po, ang value po nito, siguro kasi para sa akin, kasi akin to eh, siguro mabenta to mga 20 pesos. Extra fine yung condition niya. Maganda-ganda pa naman siya guys eh. Hindi ko yan nilinis. Oh. Pero kung AU, 30 pesos. Pagka UNC, 68 pesos ang isa. Alam nyo na guys ha, pagka yung mga pangit, gastusin na ninyo. Hindi yung binibili ng mga kolektor. Basta yung mga magaganda at kumikinang-kinang pa guys, yan, may value yan. Tago nyo lang. Okay guys!